wala na naman nangyari sa pagtatrabaho mo sa Saudi. Anak, may binili kaming lupa ng tatay mo. Malapit lang dito. Eto, titulo. Nay, Tay, bakit ho? Ang sabi namin sa lahat, galing yan sa pinagtrabahoan mo sa Saudi. Hindi ko ho matatanggap yan. Ayaw namin na malitin ka kahit sino. Abe, tumatanda na kami. Hindi kami palagi nandito para umalalay sa'yo. Ayusin mo sana ang buhay mo, anak. Nakikiusap ako sa'yo. Salamat po. Bumalik ako at nagdoble sipag sa Saudi. Gusto kong totohanin ang binitawan ko salita. Babayaran ko ang lahat para wala na silang masabi sa akin. Hello? Pero hindi pala ganun kadali. Lalo at marami pa akong ibang binubuhay. Overseas daw. Hello? Nay? Si tatay ho malubha? Sige ho, magpapadala ako ng pera. Oo. Sige ho. Baka naman mabawasan pa yung para sa akin dyan, ha? Gary! Yung kailangan ko. Kailangan ng pamilya ko ng pera ngayon eh. Eh kung ganyan ka ng ganyan, mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Kahit hamunin mo pa ako ng kung ano-ano, hindi ko na ibibigay ang pera sa'yo. Kailangan ng tatay ko ng pera. Sa puntong yun, napatunayan ko na mas importante ang pamilya ko kaysa sa kahit na sinong lalaki. Kahit masakit, natanggap ko ang paghihiwalay namin ni Leo. Pero mas masakit na hindi rin nakatulong ang pera ko para madugtungan ang buhay ng tatay ko. Kung nakaipon ka sana ng malaki-laki, kung hindi mo sana ginastos lahat ng pera mo sa mga lalaki mo, Anak, buhay pa sana si tatay ngayon. Yoli, huwag mo lang subukan ng kapatid mo. Nay, pinapamukha ko lang dyan sa anak mo kung gaano siya kawalang kwentang tao. Oo na! Huwag kayong magsigawan, anak. Oo na! Wala na akong kwentang tao. Nagpapaloko ako sa mga lalaki. Ano, ate? Masaya ka na? Wahiya ka talaga. Huwag lang. Buhay ko na to, ate. Buhay ko na to. Wala ka nang pakialam sa akin. Kapatid lang kita. Sa tingin mo ba, natutuwa ako sa mga nangyayari sa'yo? Ha? Hindi. Hindi ko kinakayang nakikita kang niloloko ng ibang tao. Dito ako masaya eh. Dito ako masaya.
Oo. Nagbabayad ako sa mga lalaki. Nagbibigay ako ng mga pera. Dahil yun lang din ang kapalit ng pagmamahal na gusto ko. Dahil doon, nararamdaman ko na may nagmamahal sa akin. Hindi ka nila mahal. Alam mo kung anong mahal nila, Gary? Pera mo. Ganun ka pa talaga katanga para hindi mo makita yun, ha? Alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera, Gary. Kilala kita eh. Masipag ka. Matyaga ka, matalino ka. Naghihirap ka kumita ng pera para ano? Ha? Para lustahin yung pera mo sa mga lalaki mo. Wag na, tama na. Mga lalaking batugan! Sa tingin mo ba? Kung wala ka ng pera, ano? Sa tingin mo, nandyan pa sila? Ha? Kung pulubi ka na, ha, Gary? Sa tingin mo, hindi ka nila iiwan? May pinag-aralan ka. Galing ka sa disenteng pamilya. Gary, wala kang rason para bumili ng pag-ibig. Hindi ako bumibili. Inaalagaan natin ang pangalan natin. Alam mo ba kung bakit kita laging pinagtatanggol, ha? Dahil ayokong minamaliit nila pagkatao mo. Pero tama ka siguro. Masyado na akong matagal nakikialam sa buhay mo. Pero huwag kang mag-alala. Sa'yo na rin ang galing, di ba? Wala ka ng kapatid. Ano ba kayo? Ha? Nay? Diyan na ho ang pare. Sige, susunod na ako. Wag naman sana itong alitan ito ipabaon niyo sa hukay ng tatay niyo. Magkapatid kayo. Umayos kayo. Ikalawang pagbasa. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak kung hindi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay? Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayoy namamagitan para sa atin. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob ang panalangin itinuro niya sa atin, ang Ama namin.